Good morning, good morning, good morning. Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po tayo makalimot. Una sa lahat ay magtagubilin at humingi ng gabay mula sa Panginoon. Saan man panig ng daigdig kayo naroroon, mula po dito sa Pilipinas, kami bumabati sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. At ngayong araw po, tuloy-tuloy pa rin naman ang atin pong paglilingkod sa ating mga kapwa-tao at makakasama natin po ang ilan sa atin pong mga kapatid sa MCGI, Masantol, Pampanga Chapter upang tayo po ay tulong-tulong naman na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At naroon po si Brother Francis Trance. Magandang umaga. Good morning, Brother Francis. Rise and shine. Good morning, Kuya. Narito po tayo ngayon sa Barangay San Nicolas, Masantol, Pampanga. At kasama po natin ang ilan sa mga kapatid po natin sa MCGI Masantol Chapter. Yan po, Kuya. Masaya po kami ngayon at makabahagi po ulit sa matutulungan po natin sa araw na ito. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Brother Francis, at sa inyo po lahat dyan sa Masantol, Pampanga. Salamat po sa lahat nating mga kapatid sa Members Church of God International sa patuloy ninyong pakikipagkaisa na tayo po ay sama-samang maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Babalikan ko po kayo mamaya para po alamin sino ang atin pong sasaklolohan. Keep on shining and keep on caring. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ngayong umaga, bago tayo magpatuloy, isang popular na pagkaing Pilipino po ang ituturo naman sa atin na paano bang lutuin ang pininyahang manok. Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya. Rise and shine, mga kasambahay. Ngayong umaga ay makakatikim ulit tayo ng isang Filipino dish na patok sa inyong panglasa. Yes, this dish is known for its creamy and tangy flavor. Ang tawag sa recipe na ito ay pininyahang manok. Kaya tara na, magluto na ta! Let's cook it right! Una natin gawin ay i-marinate ang chicken. Lagyan natin ng salt, ground black pepper, paprika, and oregano. Then i-massage at haluing mabuti. Let it marinate for 15 minutes. Sunod naman ay timplahan ang diced potatoes and carrots ng salt and ground black pepper. Then, set aside. Maglagay ng maraming mantika sa kawali for deep fry. At kapag mainit na ay i-deep fry ang ating patatas at carrots. Cook until golden brown. At kapag okay na, ay pwede na nating iset aside. Sunod naman ay lutuin natin ang ating marinade chicken meat sa frying pan over high heat. At kapag okay na, ay pwede na itong iset aside. Ngayon naman ay mag-isa tayo ng garlic hanggang sa mag-light brown. Isunod agad ang onion. Lutuin hanggang sa mag-translucent. Idagdag ang pineapple juice at fish sauce at saka haluin. Ilagay ang mga chicken meat na naset aside. Then takpan at pakuluan ito ng 5 minutes over medium heat. Ngayon naman ay isunod natin ang ating gata, ground black pepper, pineapple chunks, green and red bell pepper at saka haluing mabuti. Takpan ito and let it simmer for 8 to 10 minutes. After 8 minutes ay ilagay na ang naset aside na carrots and potatoes and mix slowly.
ready to serve na ang ating pininyahang manok. Yes, mga kasambahay, you have two options para sa inyong sauce. First is the evaporated milk for creaminess or the gata for traditional, flavorful, tropical flavor. Tama. Tsak, mapaparami na naman tayo ng kanin ngayon. Di na ako makahintay, Uncle. Oh, tara, kain na tayo. Let's go! Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Sarap. Sa atin pong Wonders of Creation, napakahalaga po ng ginagawang papel ng fungi sa ating kalikasan. Sila po ang tinatawag na nature's hidden recyclers. Paano nila itong ginagawa? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. May mga nilalang na madaling makita ang kabutihang naidudulot nito sa mundo, gaya ng mga bulaklak. Mayroon din namang napagkakaisahang masama ang naidudulot, tulad ng lamok, sa kabila ng alam natin na wala namang ginawa ang may lalang na hindi mabuti. Kinakailangan pa ng mga dalubhasa para makita ang kabutihang dala ng lamok. One of the world's largest pollinators pala sila. Ngunit alam ba ninyong may klase ng nilalang na alam nating nakabubuti at alam din nating nakasasama? Parang isang literary device na tinatawag na paradox na nagsasaad ng dalawang opposing na pahayag hinggil sa isang bagay, pero parehong totoo. Halika't saglitan natin ang mundo ng mga fungi. Ang mga fungi ay everywhere, nasa paligid natin, nasa lupa, nasa hangin, at nasa mismong katawan natin. Sa paa pa lamang ay may higit na 200 types. May 80 types naman ang nasa heels, 40 in between toes, at 60 na klase ng fungi sa toenails. Ngunit hindi lang natin nakikita. Ang paradoxical na common knowledge natin sa mga fungi ay ang kanilang papel na ginagampanan sa larangan ng medisina at maging sa pagkain natin. Pero sila din ay ilan sa mga dahilan ng sakit ng mga halaman, hayop, at pati na rin sa mga tao. Marami pa tayong hindi alam sa mga fungi. Ayon sa mga scientists, around 90% of the estimated 3.8 million na fungi ang inaalam pa nila. In fact, 2,000 fungi are discovered each year mula sa iba't ibang bansa at kabilang na ang kuko sa mga daliri ang pinagkukunan ng samples. Ang kahangahangang family ng mga fungi ay mismong separate na categorization sa biology. Isa siyang kingdom on its own. Hindi sila halaman at hindi rin sila hayop. Although mas malapit sila sa hayop dahil oxygen ang kinakailangan nila at carbon dioxide naman ang nire-release nila. Liban pa sa mabubuting na idudulot ng mga fungi sa atin at sa mundo, ang pinakamahalagang kontribusyon nito sa kahangahangang disenyo ng nature ay ang kakayanan nitong makapag-recycle. Binansagang silang mga hidden recyclers of the nature dahil mainly na ide-decompose nila ang mga organic matter. As a result, na ibabalik ang essential nutrients sa lupa at sa ecosystem for use or absorption again of another plants or animals. Ang abilidad ng mga saprotrophic fungi na maka-breakdown ng mga complex molecules para ma-facilitate ang proseso ng pagde-decompose ay sinisigurado
na ang nitrogen at phosphorus ay magagamit na muli for the health of a plant and the entire ecosystem. Very vital nga ang sabi ng mga scientist tungkol sa kakaiba at significantly needed function nila para sa great grand design of the Mother Earth's self-sustaining distinctive feature. Imagine kung walang nagde-decompose sa mundo. This world will host to some of its area to be littered with dead and undecomposed corpse of plants, animals, and even humans. Amazingly, ang isang bagay na hindi nakikita ay nakapagbibigay ng very obvious results. Decomposition is not only essential but also vital for the survival of the world. Hindi maaaring hindi ma-decompose ang mga patay habang patuloy na may tumutubo, lumalaki at ipinapanganak sa lupa, kasama na ang mga nasa karagatan. Ang decomposition na gawa ng mga fungi ay kaalamang maiko-consider na isang piece of the perfectly designed puzzle ng kanyang mga likha. Sadyang hindi natin abot ang karunungan ng may lalang, to the point na may realize mo na lang na hindi mo mapapangunahan o mapepredict, kundi mamamangha ka na lang sa mga tuklas na bagong kaalaman tungkol sa kanyang wonders of creation. Bakit kaya 42 degrees ang pakiramdam natin kahit sinasabi na ito po ay nasa 35 degrees lamang? Ang tawag po dyan ay heat index. Hindi lamang po init ang tinutukoy kung hindi gaano ito katindi sa ating pakiramdam. Bakit mahalaga na mabantayan ang heat index? Alamin natin sa atin naman pong Now You Know. Ngayong sobrang init ng panahon, madalas nating naririnig ang salitang heat index. Ang matinding init ay maaaring magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke. Pero ano nga ba ang heat index? Ang heat index ay ang init na aktwal nating nararamdaman kapag pinagsama ang temperatura at humidity. Mas mataas ang humidity, mas mainit ang pakiramdam ng katawan. Halimbawa, 35 degrees Celsius lang ang temperatura. Pero dahil sa humidity, pwedeng maramdaman na parang 42 degrees Celsius. Ilan sa factors na nakakaapekto sa pagtaas ng heat index ay ang temperature. Mas mataas ang temperatura, mas mainit ang nararamdaman ng katawan. Humidity. Kapag maraming moisture o tubig sa hangin, mas nahihirapan ang katawan na magpalamig sa pamamagitan ng pawis. Hangin o wind movement. Kapag mahina ang ihip ng hangin, mas mabagal mawala ang init sa balat natin, kaya mas mainit ang pakiramdam. Sikat ng araw o sun exposure. Ang direktang sikat ng araw ay nagpapainit agad sa katawan kahit hindi ganoon kainit ang hangin. Urban heat o init mula sa semento at gusali. Mas mainit sa mga lugar na maraming konkretong gusali at kaunting halaman dahil naiipon at pinapalabas ng semento ang init. Mahalagang malaman ang heat index araw-araw upang makaiwas sa mga sakit dulot ng sobrang init, lalo na sa mga may sakit, buntis, bata at matatanda. Now you know! Merong mga tinatawag po na bad habits, pero papaano bang makakaalis sa masasamang gawi at mapalitan ito ng mas mabuting pag-uugali? Narito po ang ilan sa mga steps to break bad habits and replace them with better ones. Dito po sa ating You Can Do It. Habang tumatanda ay nagiging responsable tayo sa ating mga gawi o habit. May mga gawi na tumutulong para manatili tayong malakas, aktibo at masaya.
habang ang iba namang gawi ay maaaring magkaroon ng negative impact sa ating kalusugan o pag-iisip. Kaya ito ang ilang mga tips upang mapalitan ang bad habits ng good habits. Start small. Set small goals to help you reach your one big goal. Picturing your life without the bad habit will also help. Understand your trigger. Isipin kung ano ba ang nagiging dahilan ng pagkakaroon mo ng bad habit. Dahil ba sa sobrang pagkain, panonood ng matagal, o laging nakatutok sa iyong cellphone? Swap in a better habit. Palitan ang bad habit ng healthy habit. Halimbawa, imbis na ikaw ay kumain ng candy, ay mas mabuting kumain na lang ng tinatawag na nature's candy o mga prutas. Staying active. Laging magkaroon ng oras sa pag-exercise. Pero kung hindi naman kaya ng oras, ay pwede ring subukan ang 10,000 steps every day. Ask for help. Humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan o pamilya upang hindi mahirapan sa gusto mong mabago sa iyong sarili. Even small steps, taken one day at a time, can lead to big improvements in your health. You can do it! Atin pong balikan ang ating mga kapatid ngayon sa dako ng Masantol, Pampanga. Alamin natin sino po sa ating mga kababayan ng ating sasaklolohan kasama ang members ng Church of God International o MCGI. Naroon po muli si Brother Francis Trance. Brother Francis, good morning once again. Rise and shine. Yes po kuya, narito po tayo ngayon sa Barangay San Nicolas, Masantol, Pampanga at kasama po natin ang isa sa kagawad po dito sa area na ito, si Kagawad Homer Pangan, at dala po namin dito ngayon ng ilang cleaning materials at office supplies na magagamit po nila sa kanilang barangay. Kagawad, ano po ang inyong masasabi po? Salamat sa Diyos at kay Kuya Daniel Rason at sa MCGI Cares. Yun na lang po. Opo, yun po, ang MCGI Masantol Chapter po ay isa sa mga palagi pong katuwang po ninyo dito po sa barangay. Anumang mga bagay na pwede po kaming makabahagi, lalo na po sa mga clean-up drives at mga outreach programs na maaari po nating ipagkaloob po dito, ay kasama po kami na maaasahan nyo pong lagi pong tutulong, awat tulong ng Diyos. Marami pong salamat sa MCGI Cares sa mga bigyan niya tulong at sabi pa mga bang pangangailangan ng aming barangay. Marami pong salamat. Salamat po sa Diyos. At kuya, bago po kami magtapos po dito, ay meron po kaming munting mensahe po sa inyo. 1, 2, 3, and! Mula po dito sa Barangay San Nicolas, Masantol, Pampanga, MCGI Cares, MCGI Shines, to God be the glory. Lugod! Maraming salamat na muli, Brother Francis, at sa inyo pong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpatuloy po natin ang pagiging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At sa atin pong mga kababayan, bukas po ang members ng Church of God International. Anumang paraan, higit po kaming makakatulong. Kung anuman po ang aming maaaring maliit na magawa, pagdamutan po ninyo. Kasama po ninyo ang members ng Church of God International sa iba't ibang mga paraan upang kami naman po ay makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Umiikot po tayo sa iba't ibang panig ng daigdig, hindi lamang po dito sa ating bansa, sa ating pagpapatuloy naman ng pagpapractice ng kabutihan na atin po namang sinasampalatayanan na dapat nating magawa sa araw-araw ng ating mga buhay. Salamat po sa inyo mga kapatid, sa inyong pakikipagkaisa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Dalangin po namin lagi ang lahat ng mabuti para sa inyo. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin ang kwento ng katatagan ng isa nating kababayan na sa kabila ng sakit na colon cancer ay nananatiling positibo sa buhay at nagiging inspirasyon sa ibang tao. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang.
Ako si Lev Bautista, 62 years old. Nakatira ako dito sa Dasmariñas, Cavite. Nag-abroad ako ng mahabang panahon, halos 30 years. Siyempre, kinakailangan gawin ko yon dahil yun lang naman ang alam kong trabaho. Doon ako nasanay sa pagluluto sa barko. Sa trabaho na yon bilang seaman, doon ko kinuha yung mga yung pagpapaaral ko sa mga anak ko. Yung mga pangangailangan din namin sa bahay. Year 2000, naisip ko rin na tumigil ako. Bumili ako ng sasakyan, yun, jeep nga. Kaya naranasan ko yung buhay ng pamamasada. Kaya doon ko naman sila ikinukuha ng yung mga pangangailangan nila. Bagamat parang talagang kulang kasi 3 na silang sunod-sunod sila, magka-college. Kaya bumalik uli ako sa pagbabarko. Nung sa aking pagbabalik, mahigit 10 taon pa ako na nagtrabaho bilang seaman. Nung ako'y umuwi, panahon ng pandemic. At simula noon, dito na ako nag-stay. Kasi that time, tapos na rin yung mga anak ko. Meron na silang konting yung konting hanap buhay. After 4 months naman, siguro, hindi lang ako aware sa pakiramdam ko na kasi malakas ang katawan ko noon. Parang baliwala lang sa akin yung mga konti-konting sakit. Pero dumating yung time na hindi ko makayanan yung yung hilab ng tiyan ko. Doon na pala siya nagsimula yung sa colon cancer ko. Kaya nung ma-confine ako sa hospital, sinabihan na ako ng doktor na kinakailangan magpaano na ako yung colonoscopy, magpa-CT scan, tapos asap yung sa akin, operasyon. Awa ng Diyos, nakaraos ako ng operasyon. Siguro ako, 1 week sa hospital. Kasi sabi ng doktor, malakas yung katawan ko dapat 15 days. Ginawa lang ng doktor na 7 days, pinauwi na ako. Biro mo, 2 taon na ako, awa ng Diyos sa akin yun at sa aking pamilya. Kaya tumatagal ako ng ganito. Siyempre, mahirap magpagamot pag walang pera. Pero ako, iba kasi yung akin Kahit wala akong maraming pera, nagtitiwala ako sa Diyos. O yung di kapalaran ko maganda yun na ako stage 4, pero binubuhay ako ng Diyos. Ganon lang naman yun Tsaka, siyempre, yung pagtitiwala, tsaka lakas ng kalooban. Siyempre, milyon salamat doon sa Diyos. Malaking, kasi sa mga lahat ng kabutihan niya sa amin, nararamdaman namin niyo yung kabutihan ng Diyos sa amin. Siyempre, katulad ko, 2 taon na nga akong may sakit Pero isipin mo, wala man akong negosyo, paano ko nakakasurvive? Diba? Awa ng Diyos yun. Yung mga ibang tulong, dumadating sa akin. Siguro, kaloob ng Diyos yun na yung sa ganoong paraan, medyo mag-extend pa ako, yung makatagal-tagal pa ako, gano'n. Ang maipapayo ko sa mga may karamdaman, lalo't kayo yung padre de pamilya, huwag kayong panghihinaan ng kalooban kasi meron naman Diyos na umalalay sa atin. At siyempre, pag inisip natin yan, yun ang papatay sa atin. Kaya kinakailangan yung pagtitiwala sa Diyos, lakas ng kalooban. Ang maipapayo ko sa mga anak ng mga magulang may mga karamdaman, kung meron din lang kayo maisusuporta sa inyong mga magulang na may karamdaman, gawin nyo habang nakakakilos pa, medyo may kalakasan pa. At doon yun lang naman maipapakita yung pagmamahal nyo sa inyong mga magulang. Kaya habang buhay, mahalin nyo yung mga magulang nyo. Kaya ipagtiwala natin sa Diyos yung ating mga ginagawa. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Muli po sa ating namang viewpoint, isang issue ang ating itinanong sa ating mga kababayan kung ano ang kanilang pananaw tungkol dito. Natatakot ka ba sa pagsubok? Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin natin
kung ano naman ang mga katwirang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Hindi naman tayo mabubuhay kung wala yan, di ba? At hindi tayo magiging matatag pagka hindi tayo binigyan ng pagsubok, di ba? As we grow old, lahat tayo may dinadang pagsubok sa eskwelahan, sa bahay. Lagi silang manalangin. Umasa sila na yung pagsubok na yun, hindi sila bibigyan ng pagsubok kung hindi na kayang lagpasan. Sige lang na, sige po. Para po malampasan ang inyong mga pagsubok, lahat po na Sige lang na, sige. Hindi naman po kasi nakasubok na po ako ng karanasan sa buhay ko. Dati na po ako akong nakasubok na nabulag po ako ng 2 years po sa bahay. At tumambay ko ako aso na kinabi ko sa anak ko na kung saan ako banda o operahan na lugar. Ay dinala po nila ako sa San Pablo tapos yun ay napirahan po ako. Bali po uminom po ako doon sa sa Barley Amansing. Yung pagtumbok po, bali na ramdaman ko po yung ako ay sumigla, nakalakad po ako ng mabilis, kumain po ako ng mabuti. Tapos yun, nakalakad po ako. Sige lang na, sige po, para po malampasan yung mga pagsubok, lahat po na sige lang na, sige. Lahat naman siguro ng tao ang natatakot sa pagsubok. Depende lang siguro yung pagsubok na darating sa iyo. Meron kasi mga pagsubok na talagang mahirap lagpasan. Meron namang pagsubok na pag na-share mo sa family mo, nandyan sila, tutulong sa'yo, di ba? Kaya depende siguro sa pagsubok. Pero ako, in my opinion, talagang takot ako sa pagsubok. Kasi yan yung kumbaga struggle mo na eh. Hindi naman tayo mabubuhay kung wala yan, di ba? At hindi tayo magiging matatag pagka hindi tayo binigyan ng pagsubok, di ba? Ayun yun. Kumbaga, pagsubok is challenge, di ba sa English nga? Ayun. Kaya kung wala yun, hindi ako magiging matatag. Lalo sa pinagdaanan ko sa buhay ko. Hindi naman. Ang pagsubok ay nagpapatatag sa atin yan eh. Sa buhay, lahat ng tao may pagsubok. Iba-ibang degree nga lang. In the 90s, nag-decide ako mag-abroad, mag-isa. Kung saan lugar narating ko. Pero yun ay pagsubok. Sa sarili ko, sa pamilya ko. At along that way, nag-asawa ko, nagka-anak. At yung pagiging malayo sa pamilya, na-overcome ko rin yun. Even before pa ng advent ng mga internet. 90s, wala pang internet. Pero na-overcome ko lahat yun. So that's why, now medyo semi-retired ako. This is my simple retirement dito sa Pinas. Masaya. Pamilya ko ay igi ko ang buhay. Magulang ko, although wala na sila ngayon, pero we survive. Mga anak ko napatapos ko ng pag-aaral. At yeah, we're living a simple life here. Yes, pagsubok nga yun tulad nabanggit ko noong una, lahat tayo, simula, kahit maliit na bata o baby, sila struggle nila or pagsubok nila yung they cannot talk, kasi na makasalita. The only way for them to communicate is by crying. So, as we grow old, lahat tayo may dinadang pagsubok sa eskwelahan, sa bahay, sa community, lahat, in all aspects ng buhay, merong pagsubok. Nasa pag-handle yung pagsubok, kung paano mo dadalhin. Siyempre, ang ultimate goal mo is maging mabuting tao, sumunod sa nakakatanda, sumunod sa batas, wala kang tatapakan na tao, as much as possible, or hanggat maaari, which is, yun naman talaga ang tama. Gawin lang yung tama. Oo naman, napakarami. Katulad ng anak ko, na hospital, nagkabili siya ng 125,000, hindi ko halos kayang bayaran. Ipinangutang ko. Tapos nung makalabas naman sa hospital, nabangga naman ako, parang siguro pagsubok lang. Kaya hindi ako natatakot sa pagsubok kasi pagsubok lang naman. Lagi silang manalangin,
umasa sila na yung pagsubok na yun, hindi sila bibigyan ng pagsubok kung hindi na kayang lagpatan. Ang mga pagsubok sa buhay ay bahagi ng personal na paglago at paghubog ng ating pag-iisip at emosyon. Sa gitna ng hirap, natututo tayong tumibay, magpakatatag at mas kilalanin ang ating sarili. Kung Biblia ang tatanungin, dapat bang katakutan ang mga pagsubok sa buhay? Huwag kang maduwag na kung halimbawa ay may darating na pagsubok. Kasi ang sabi doon sa Korinto, hindi naman papayag ang Diyos na ikaw ay subukin o tuksuhin ng higit sa iyong makakaya. Sa unang Korinto 10, versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi iyong matitiis ng tao. Tatapwat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang nanunukso si Satanas, ang sabi ng Diyos, hindi niya ipapahintulot, tuksuhin tayo ng higit sa ating makakaya. Ang nanunukso si Satanas diba? Si Satanas, rebelde yun. Ang gusto niya, maibagsak ka. Pero kahit na siya ang pinakamalaking rebelde, hindi pa hihintulutan ng Diyos na tuksuhin ka niya ng higit sa makakaya mo. Lalo namang hindi ka susubukin ng Diyos ng higit sa makakaya mo. Bakit? Mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. Bakit ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakaya? Kung yung si Satanas na rebelde na parang it seems na incontrollable at times, hindi na makontrol ang ginagawa niya, hindi papayag ang Diyos under His power na matukso ka ni Satanas ng higit sa makakaya mo. Meaning, He is even placing Satan under His control when it comes to tempting a servant of God. Pag nanunukso siya ng isang lingkod ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na tuksuhin ka niya ng higit sa makakaya mo. Gagawa pa siya ng paraan para makaiwas ka sa tukso, para iyong matiis. Kung ang pagsubok ang Diyos naman ang sumusubok, ba't ka naman maduduwag na baka subukin ka ng mabigat? Hindi naman susubukin ng Diyos ang kanyang lingkod ng kung sa tukso, hindi ka pababayaang matukso ng higit siya pa ba naman ang sosobra ba naman sa pagsubok? Sa atin pa rin pong patuloy na layunin na maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ating samantalahin ang bawat mabuting pagkakataon na mayroon tayo para makatulong at makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Kasi konting lugaw lang naman po hiningi. Sa akin lang naman po kung may humingi lang po ng kahit konting tulong, wala naman po masama kahit magbigay ka kahit konting tulong.
Gano'n lang po na magbigay ka kahit konti. Di ba? Hindi naman po yata kawalan sa atin. Opo. Opo. Pwede pong makahingin tinapay. Okay lang po ba? Konti lang po. Salamat po. Kasi alam ko naman po yung nagugutom. Yun. Ano lang na, inisip ko lang para magkakain din siya. Akala ko kasi wala siyang pambili. Ano lang, naawa lang ako. Inisip, na ano kasi yung, pag may manghihingi kasi, tapos parang naalala ko yung sabihin sa, yung baka mamaya utos ng Panginoon, may blessing din yung darating. Kahit mahirap yung buhay namin, pero yung nakapag-share ka ba kahit papaano, yun lang. Ano lang po, magbibigay lang po sila kasi ano, yung mahirap din po yung ano, yung pag tayo ang wala. Kaya kung meron kang namang kahit papaano, yun, magbibigay ka. Kuya, nainitan na po. Pwede po bang kumakain? Pwede po makain. Hindi pa po kasi ako naglalakad. Sa akong pera. Okay lang po ba? Wala akong pambayad. Salamat ah. Naawa po dahil danas ko rin dati yan eh. Yung manghingi. Kaya masaya nga po nakakatulong. Lalo pag nakakita mong umingit yung mga natutulungan mo. Kanya po, masabi ko na sa iba, kung kaya naman po nila tumulong sila sa mga nangangailangan. Yun lang po. Ate, Nakakapi ka ba? hindi po. Sige. Kahit ano lang po, kahit ano lang po. Wah, sakit din ay. Rama to. Nga to, dos? Walang kayo yan. Ate ah. Ate, walang problema yung kung pagkain lang kaya ko magpakain eh. Wala kasi akong pera. Wala kang pera, te. Walang problema yun, te. Nagbibigay talaga ako kasi danas ko yan, laking squatter, laking magutuman ka sa kalsada. Iba kasi yung mas maganda yung nagbibigay ka, iba yung nakakatulong ka. Masarap sinaan sa pakiramdam. Naawa, tsaka ano, kasi nga nadanasan ko nga yan. Kaya pag ano, magaangan loob ko magpakain sa mga ganyan. Hindi lang naman siya yung ginanyan ko eh. Kung talagang gusto mong tumulong, ba't hindi ka tumulong? Sa abot makakaya mo, kung pagkain lang kaya mo bigay. Madami pa nga ako sa kaya naalok eh. Sayang, sabi ko, wala na akong kanin, may ulam. Kung gusto mo penoy, kulang pa ba yan? Bibigyan kita pa. Wala, kasi masaya ka eh. Masaya ka sa ginagawa mo kahit na ano, naghihirap ka nga. Ako nga, minsan wala pa nga. Minsan nangungutang nga ako para... Tapos sabi nga nila, hindi daw ako yayaman. Kasi daw, nagpapakain ako ng ano, kahit sino makita kong ganyan, nagpapakain ako. Ano nasa isip niyo nung sinasabi? Wala, na ano lang ako, bakit ba gusto ko eh. Doon ako masaya, di ba? Kung saan ka masaya. Ang atin pong regular medical mission dito po sa lokal ng Doña Orani, Pulangco Street, Barangay Doña Orani, Bataan ay nagpapatuloy. Nagpasimula na po tayo ng ating registration kanina pang alas 5 ng umaga at tatagal po yan hanggang alas 9 ng umaga.
Ito po ay bukas para sa lahat. Ano man po ang inyong religion, kung kami po ay mayroong may pagsisilbi, libre pong serbisyo ang lahat ng mga naririto. Kasama na ang kaunting pangtawid ng gutom habang kayo po ay naghihintay na mapagsilbihan ang iba't iba pong mga medical services. Kasama ang dental at ang optical. Tayo po ay makibalita ngayon sa ating mga kapatid na nariyan. Good morning po sa inyo. Rise and shine. Yes, good morning Kuya. Good morning po sa lahat ng ating mga kasambahay. Rise and shine! It's Monday again po. Ibig sabihin po niyan Kuya, ay panibagong araw pong muli ng paglilingkod po sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Bataan. So salamat po sa Diyos Kuya sa isa na namang mabuting pagkakataon na tayo po ay makapaglingkod na muli sa ating mga kababayan. Live po tayo muli dito po sa ating clinic na matatagpuan po sa Polanco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. Yun, Kuya. At tama po yung kagaya po nung sinabi po ninyo kanina, maaga pa lamang po ay nakapila na po yung ating mga kababayan upang mag-avail po ng services na ipagkakaloob po natin. At kanina pong 5 a.m. ay nagpasimula na po yung ating registration na magtatagal nga po Kuya hanggang mamayang 9 a.m. Kaya yung ating pong mga kababayan na malapit po dito sa area ay inaanyayahan na po namin upang magtungo po dito sa ating clinic na upang makapagpakonsulta po Kuya. At para po sa proseso Kuya, ng ating registration ay pipila po yung ating mga kababayan dito po sa ating registration area no po na pagpapakonsultahan po nila. At paalala po natin doon sa ating pong mga kababayan po na pupunta po rito ay magdala po sila Kuya ng isang ID para po doon sa kanilang registration. Yung ating pong registration area ay matatagpuan po Kuya dyan pa lamang po sa bungad po ng ating clinic. Yan. At syempre po Kuya, pagkatapos po nila magparehistro doon sa ating registration area, pupunta na po sila Kuya dito po sa ating vital signs area. Then after po nilang makuhanan po ng mga vital signs informations po na kailangan po nila, ay maaari na po silang magtungo po doon sa kanila pong mga respective services na nais po nila i-avail po Kuya. Yan po. At syempre po Kuya, dahil medyo nasa looban po yung ating pong clinic, ay meron po tayong nakahanda po dyan na 2 po na umiikot na libreng sakay para po ihatid po sila at sunduin po doon sa may bandang kanto po para mapunta po dito sa ating MCGI clinic. Yan po. At syempre Kuya, after po niyan, re-resitahan po sila ng ating po mga doctors dahil nagpakonsulta po sila Kuya, ay didiretso po sila doon sa ating MCGI clinic na makakakuha naman po sila, MCGI pharmacy para po makakuha naman ng libreng gamot. At syempre po Kuya, hanggang abutin pa po tayo, minsan inaabot pa po tayo ng tanghali, hindi na po nila problema Kuya yung kanilang pagkain. Dahil meron po tayong nakahanda kanina pong umaga, ay ngayon pong umaga, ay may nakahanda po tayo na mainit na almusal. Nandiyan po yung mainit na lugaw at saka po yung kape. At para po sa ating available services po ngayon Kuya, meron po tayong medical consultation for adult, meron po tayong pediatric consultation, meron naman po tayong optical with free reading glasses, and dental extraction po Kuya, meron din po tayong cleaning. And then syempre po, nandyan din po yung ating legal consultation, free haircut, meron din po tayong ECG at CBG sugar test. At yung ating po syempre MCGI pharmacy. At dahil po dyan Kuya, tayo po ay nais na po nating makapaglingkod doon sa ating mga kababayan, kaya po inaanyayahan na po natin sila. Tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Bataan at sa probinsya po natin. Dito lamang po yan sa Polanco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. Mula po rito sa Bataan, yan po muna ang ating update. Balik po dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na once again ay naririyan pa rin at patuloy na nag-a-assist sa ating po mga kapwa-tao sa ating lokal ng Doña, Orani, Bataan. Sa lahat ng members ng Church of God International na nariyan ngayon, MCGI, salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa. Sa mga kababayan po natin, malapit sa area o kahit na malayo, kung ibig ninyo makapagsadya, meron po kaming maipaglilingkod. Lahat po ng libreng serbisyong nakita ninyo dyan ay maaari po ninyong ma-avail regardless kung ano man po ang inyong political affiliation, ano man po ang inyong relihiyon, ano man ang wika, laki o kulay.
bukas po ang atin pong mga sinasagawa na mga pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Ang members ng Church of God International o MCGI ay kasama po natin para sa tuwina sa tulong at awa ng Panginoon. Kung meron tayong higit na magagawang maipaglilingkod sa ating mga kapwa-tao, ay atin naman pong maipagkaloob. Salamat po muli sa inyong lahat. Keep on shining and keep on caring, mga kapatid. At ang atin pong mass indoctrination nagpapatuloy. Ito'y pag-aaral ng mga doktrina at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Mamaya pong gabi, 7 p.m. Philippine Standard Time, ang ating pong Day 6. Ang Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya, inyo pong mapapanood every Monday, 6 o'clock in the morning. At ito po ay dito sa atin pong programang Good Morning Kuya. Ang Serbisyong Bayanihan ay nagpapatuloy po sa ating mga public services Monday to Friday, 4 p.m. Yan po ang ating schedule. At ang ating MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay bukas naman every Friday. At 5 o'clock to 9 o'clock din po ang ating registration dyan. Kasabay po nitong ating ginagawa sa ating lokal ng Doña sa Orani, Bataan. Ito po naman ay every Monday. No? Yan pong ating sa Doña Orani every Monday. 5 to 9 din po ang ating pong nandito sa MCGI Charity Center sa Marikina every Friday naman po. Ang ating naman pong Diagnostic Center dito po sa Apalit, Pampanga sa Barangay Sampaloc ay Monday to Friday. Yan po ay bukas, dire-diretso. Ang ating po registration pagka Monday to Thursday, 10 to 12. Ang ating naman po registration every Friday ay 5 to 9 in the morning. Libre lang po lahat yan. At kung meron po kaming maaaring maipaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng mga assistive devices na atin naman ding ipinamimigay, kagaya po ng wheelchair, nebulizer, tungkod, baston, yung pong walker, ay magpadala lamang po kayo ng mensahe po sa amin at ma-verify lang po namin yung mga information. Kami naman po ay maaaring magpa-deliver na lang po sa inyo ng libre din sa inyong mga lugar kung hindi kayo makapagsasadya sa atin pong mga charity centers. At umaasa po kami sa isang maliit na paraan ay makapaglingkod naman po sa inyo. At uulitin namin, bukas po ito para sa lahat. Wala po tayong itinatangi, hindi tayo nagdi-discriminate, ano man po ang inyong religion. Kami po sa Members Church of God International o MCGI ay nakahanda naman na magpakasangkapan sa Panginoon, makarating sa inyo ang kanyang kabutihan. On that note, kami po ay nagpapasalamat na minsan pa sa Panginoon sa pagkakataong mayroon tayo sa araw na ito. Huwag po kayong aalis dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating programang Good Morning Kuya sa pamamagitan ng iba't ibang mga segments kasama po ang ating mga co-host dito po sa ating programa. Salamat po sa Panginoon at pananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Iwan namin sa inyong pananadian ang isang awiting nagpapahayag ng lubos na pagtitiwala sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Awiting Sigaw ng Puso. Narito po ang ating MCGI singers para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning. Hipuin mo, Panginoon, ang puso kong nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may nasasaktan sa gitna ng pag-asa ko at tiwala, ika'y Diyos na mapagmahal. Alam sa
Hiling ko lang, Panginoon, wag mo akong iiwanan dahil di ko